lagi na lang kayong pagpe-flex kay Pangulo tsaka sa mga kasangganyan totoo. Punta naman tayo sa Davao. Okay. Ito, yung mga kabataan ngayon ay laging nababalita na i-involve sa droga. Grabe. Kahapon, napabalita sa ABS-CBN, 2 estudyante minor de edad ay nahulihan ng pinaghihinalaang marijuana. Nung nakaraan naman, bata rin, ay nahulihan ng nagkakahalaga ng 3.5 milyon na halaga ng shabu. Sa Davao City yan. So sunod-sunod na may nahuhuli na mga may kinalaman sa droga. Okay. Ang tanong, akala ko ba ang Davao City ay ligtas sa ganyang mga gawain at usapin? Gusto niyo ako sumagot? Sige, sagutin mo. Sagutin natin. Number 1, ang sabi nila, ang Davao ang most safest place in the Philippines. Pero kung titignan mo, bakit mahuhulihan ng isang batang ganyan? Bakit mahuhulihan ng ganito? Imagine mo, hindi biro ang mahulihan ka ng ganon. At nagtataka ko, bakit bata? Alam mo, sasabihin na naman nila dyan. Kasi wala si Digong, walang takot ang mga taga Davao. Hindi, sabihin na naman ng mga yan, wala si Duterte, wala na naman takot, kaya mga naglalabasan na naman. Ang huling bagsak niyan, hindi, Marcos kasi ang administrasyon eh. Yun ang sinasabi nila, di ba? Kaya ang mga adik at magnanakaw, nagliliparan na yan. Pero tandaan nyo mga kababayan ko, ang trabaho ng isang alkalde o namumuno sa city, ang number 1, safety ng taong bayan. Number 1 yan, hinahanap natin yan. At higit sa lahat, ito ay nasa programa dapat ng isang lungsod. Tama. Na namumuno ka. Tama. Imaginin mo, bakit merong kabataan na nahuhulihan ng mga ipinagbabawal na gamot? Matindi. Diba? Sa makatuwid, nagagamit ang mga murang isipan ng mga batang ito na magdala, mag-carry at gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Kung walang, ibig sabihin to, mahina ang pamahalaan ng Davao. Sa makatuwid, uulitin ko, mahina ang pamumuno ng namumuno sa Davao. Bakit? Hindi niya kayang bigyan ng programa ang mga kabataan upang hindi malulon sa masamang bisyo. Kung kasi, paano hindi? Ako yung empleyado mo nga, lagpas 30, adik. Diba? Yung kawani ng munisipyo nila. Munisipyo, adik. Yung mayor mo, adik eh. Yung mayor ng Davao, adik. Paano anong baka naman mukhang adik lang. Adik talaga. Paano mo naman nasabing adik? Nakita ko yung kutis ni Ellen Adarna. Nakita ko sila eh. Anong ginagawa nila? Nakaubad silang parehas. Hindi nakaubad. Hindi naman. Siya lang. Nakita ko, nakaubad siya. Tapos yung itsura niya parang batang Max Alvarado eh. Nakita ko eh. Yung langon-lango sa pinagbabawal na gamot. Tapos in-interview si Ellen Adarna. Sabi, lahat ng droga tinry namin. What's up? Diba? Pero nga asahan mo naman. Hindi. Yung kapatid niya, di ba, piniplex pa? Si Kitty. Chong Kitty. Piniplex niya. Don't panic, it's organic. It's organic. What's up? So wake bake, sabi nga. Ako lang. Mayor Baste, I have an address ako sa'yo. Isa maghamong ka sa mga vlog mo, magsalita ka ng, eto ka, you parang yabang mo na, maghamong ka, suntukan, ganito. Hindi paangasan yan. Hindi paangasan ang labanan ngayon. Ang tinitingnan ng taong bayan ngayon kung ano ang magagawa mo sa lungsod ng mga taga-Davao. Bakit? May nakikinig pa ba kay Basti? Sa mga vlog niya, sabihin niya, alam nyo, walang masama ang Pogo. Sabi niya pang gano'n. Walang masama ang Pogo. Income generated ng Pilipinas yan. Paano nga kasi, yung pala ang Pogo, sila lahat ang kumakabig. Diba? Kung hindi ka ba naman si Raulo sabihan mo maganda ang Pogo, ang dami sinirang buhay at pamilya niyan Tama. Diba? Tsaka yung sa sinasabi nilang walang utang yung Davao, may utang ang Davao, huwag niyong lokohin. Pinirmahan pa yan ni Pangulong Bongbong Marcos through international assistance ng ano ba pangalan nito? Yung nasa Ortigas. Ano ba yung Asian Development Bank. Doon pinadaan yan
At tayo ang nagbabayad yan. Tax ng Pilipino ang binabayad yan. Pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Huwag mong papalabasin na ang national government ay pinipolitika kayo. Dahil sa tutuusin lang, baste. Ha? Alam mo sa sarili mo na tinutulungan kayo ng national government through international assistance. Para Para makapang adi kayo dyan. Hindi ako, partner. Boss Mike. Ako, alam nyo sa totoo lang, masayang-masaya po ako. Masayang-masaya po ako kasi ito palang ginagawa natin na pagsasalita dito sa Bengador ay umaabot po sa mga tahanan ng mga kapatid nating Muslim sa Mindanao. Ito yung nagiging impact na ang dami po nagme-message sa akin, mga puro taga Mindanao na napapanood po tayo. Maraming salamat po kasi nagiging tulay po kami ng isang magandang impormasyon na kayo po mismo ang nakakadinig, kayo po mismo ang nakakapagpatunay kung tama nga ho ba ang sinasabi nila laban ho sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Paano? Sige. Sa dito na talaga ako naniniwala, Boss Mike at paring Yolo, na ang Davao ay ang Mindanao ay hindi lahat sa mga Duterte. Kaya nga, di ba nung nakaraang November 30, puro mga taga Mindanao ang dumalo sa rally, nakapula sila pero ang sinisigaw, suporta kay Pangulong Bongbong Siyempre. Diba? So, ibig sabihin, hindi talaga solido yung Mindanao para sa mga Duterte. Unang-una, maaaring ligaw lang sa balita yung mga taga doon na hindi nila napapanood, yung katulad natin na nagpapaliwanag para ipakita at ipaliwanag kung ano talaga totoo sa ginagawa ng Pangulo. Kasi ang lagi nang binabalita ng kulto ni Duterte, puro yung masasama. Hindi nila nababalita yung katulad niyan, yung mga police and yung men's and uniform, meron ng aumento sa kanilang mga sweldo. Tsaka pati yung mga allowance na binigay. At yung may mga PWD nagkaroon ng casualty sa gera, di ba? Alam mo, Boss Mike, ngayon ko lang na-realize pinabasa ko yung mga comment at yung mga message. Ang laking tulong pala nito. Oo, syempre. Bengador? Napakalaking tulong kasi interesado silang pakinggan yung saradong isip nila. Kumbaga na-enlighten natin sila. Nagpapasalamat din ako kasi pinagbubuksan nyo po kami sa bawat tahanan ninyo na pinanonood nyo po kami tapapakinggan. Ito para sa inyo, mga kababayan. Sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, saan man sulok ng mundo na may Pilipino, ito'y para sa inyo. Sa kinabukasan nyo. Sabay-sabay. Tabingi, nangangalay, tabingi. Hoy, baste, Mayor. Adik, tabingi. Tawa kayo ng tawa dyan, ha? Hoy, mag-vlog tayo dito. Hoy!